parang legal acrobatics, di ba? Na kabilang yung tamaan na dapat hindi, no? So, pero ngayon, nilalabanan pa rin namin sila ng patas. So, Do you have a pending appeal? may apela po kami. It's with the Court of Appeals or the Ah. Supreme Court already? Motion po kami ng inhibit. Nung tinamaan po ako, nag-inhibit po kami doon sa judge. Tapos, para ibang judge yung mag-decide ng motion for reconsideration. So it's still with the Court of Origin. Nasa regional trial court pa rin. May Yes, sir. pending motion for reconsideration. Tapos, finailan nyo ng motion for inhibition yung presiding judge. Yes, Your Honor. In other words, you believe that you were not able to get a fair decision. Yes, During the very hearing. unfair. Oo. May we know, Mr. Taguba, who were originally indicted bago na-exclude yung sinasabi mo from the case? How many were you? Ilan kayo yung original na nakahabla? Napakarami po namin eh. Kasi naalala ko noon, nasa NBI pa kami, nag-representa doon sa preliminary investigation. Ang dami po namin nagbibigay ng affidavit. Nandoon po sila, Commissioner Faldon, nandoon po sila Neil Estrella, Joel Pinawin. So, sabi ko nga, conspiracy, dapat lahat kami acquitted kung lahat. Kung acquit, kung ano naman, kung convict, di dapat convicted kami lahat. Kasi ganun eh, lahat ng dinaanan ng container. So, nagawa nila ng paraan na kami lang ang makasuhan. Mr. Taguba, ito bang sinasabi mo marami kami na hinabla? Were you represented by one lawyer only? Or you have different lawyers? Iba-ibang lawyer po. Iba-iba? Opo. Ibig sabihin yung defenses nyo, iba-iba din. Opo. Depende sa strategy ng mga lawyers na humawak sa inyo, no? Opo. And can you please name names of those who were included in the charge, the prominent ones? Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat pero si Commissioner Faldon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Neil Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung Budigero. So there were 4 of you Yes. who were convicted. Budigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, Your Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, Your Honor. At saka, tingin ko yun din yung dahilan. Kaya, siyempre, pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So, sa mga hindi nakakaintindi, siyempre, pagka narinig mo yung customs, di may tinamaan na tatrabaho sa customs. So, gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama. Wala, kahit isa. All of you were private individuals. Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa eh. Kasi hindi po siya nakakulong, di po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Faldon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Julong. Ang nangyari, tinuro kami kahit wala naman talagang pweba o ebidensya na magtuturo sa akin. So,
Ako ang nadiin. Sino si Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung nag-ano sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Siyempre, nung unang pagkakaalam ko po, si Kenneth Dong. Kasi nga, siya yung kausap ko eh. So, nung pumutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na, ayun nga, ang dami po ng layer. So, si Chen Julong, tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa eh. So, hindi ko alam talaga kung sinong may-ari nung container. Sinasabi niya si Manili. Si Manili naman may ibang tinuturo. Hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But you were saying that the shipment was seized during the time that it was already in the warehouse. Yes, Your Honor. Who owns the warehouse? Si Chen Julong. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit Polong Duterte, Yes, Your Honor. you did, and Manscarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Actually, Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung mga personalidad na sinabi ko, sila Tita Nani, and sila Jack, na, ayun nga, si Pulong Duterte ang mag-aayos ng magbibigay ako ng pera sa kanila. Si Manscarpio, nababanggit din nila kasi pupunta rin sa BOC, nag-aayos din ng mga alerts. So, sa kanila po galing yan. Wala naman akong dahilan para itong mga taong to, sila Paulo Duterte at si Manscarpio. Nanggaling po yun kila Tita Nani sa Davao Group. Yung kay Small Abellera rin po, half-truth yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na niya na nakita kami. Pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung 5 milyon at yun, sabi niya, dinala niya kay Pulong. Hindi niya sinabi yun. So, sinabi lang niya, tinanggihan ako. Wala pong katotohanan yun eh. Kinuha niya yung pera eh. So, kaya nga nagkaroon ng green lane, kaya nga uniform lahat ng taxes eh. So, siguro naman hindi mangyayari yun kung hindi totoo. Wala rin naman po akong kakayahan. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa BOC. Hindi ko naman alam po yung kung anong ginagawa nila dyan sa computer para mangyari yun. So, wala po akong kakayahan kung ako lang po. So, ang akin lang, nagbigay ako dahil gusto ko lang makapagtrabaho. Your personal appreciation, Mr. Taguba, who among those several indicted ang naniniwala kang involved talaga dyan sa 604 kilogram of shabu contained in the metal cylinder? Do you believe that Commissioner Faeldon is involved? Wala po akong personal knowledge dun sa mga ganyan eh. Kasi In other words, to this state, wala kang alam kung sino talagang may-ari. wala po. Kasi nga po, yung pag-raid nila doon, kalokohan nga po eh. Ni-raid nila, kinuha nila yung na-assist nila yung shabu, pero wala po silang kinasuhan. Yung warehouse, yung may-ari ng warehouse, hanggang ngayon, wala. Ewan kung nasa na siya, nasa China na raw o ano. But do you know for a fact that there were shabu which were seized during the time? Yes, sinabi kasi nabalitaan ko sa TV. So, tapos biglang tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, oy, may mga na-seize na shabu doon daw sa container na pinrocess natin yung nanggaling. So, syempre, nagulat ako.
Tapos, ayun, yun na dun nagsimula yung ano, yung problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Oh, Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan to this date. You lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RGC, tinanong ko sa akin ng mga